Mateo chapter 9 verse 1. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang inyong loob, pinapatawad ka na sa inyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastangan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali ang sabihin, pinapatawad na ang inyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan mapatawad ang mga kasalanan dito sa lupa." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at umuwi ka na." Tumayo na nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at napuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo na nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng bungis at mga makasalanan. Sila'y makakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi na kailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Umayo kayo at unawalin ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo, at siya'y tinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat bang malungkot ang mga paunahin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila'y mag-aayuno. Walang nataktapi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinakpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nakasasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa ganyan, kapwa ito nagtatagal. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatanong ninyo ang inyong kamay sa kanya." At siya'y nabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naklalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakakita sa kanya sinabi, "Anak, lakasan mo ang inyong loob, pinagaling ka ng inyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nakakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata, at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupain iyon. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak ni David, mahabag po kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo ng
magpapagaling kayo?" "Opo, Panginoon," sagot nila. Hinipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari ang sa inyong pananampalataya," at nakakita na nga sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus nang huwag sasabihin niyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakipagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, "Kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel." Subalit sinabi naman ng mga Pariseo na nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nalilibot si Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapaaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang may mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari sa aanihan na magpadala ng mga mag-aani." Amen.